Magandang umaga sa lahat, no? Isang mapagpalang araw na muli ay magkasama tayo sa ating umagang pagnilay-nilay. Mga pagbati mula sa COH, General Trias at sa kabuuan ng ministeryo ng COH. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong patuloy na paglilingkod at patuloy na katapatan sa paglilingkod sa harap ng ating Panginoon. Nasa umagang ito, isang pagpapala, karangalan at pagkakataon na muli ating mapag-usapan ang salita ng Diyos bilang pagninilay-nilay sa ating bago na naman na araw kung saan pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Sa umagang ito, pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Tulad ng nakikita niyo sa screen, ito po ay abiding in Christ, pananatili kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo na naman sa bawat isa upang paglingkuran ka, upang purihin ka at upang sambahin ka, Panginoon. Sa araw na ito, kami po'y makikinig ng iyong salita. At sa araw na ito, Panginoon, kami po'y magpupuri sa iyo, Lord God. Naway gabayan mo ang bawat isa at ingatan mo ang bawat isa habang kami po ay patuloy sa paglilingkod at patuloy sa paglalim sa aming pananampalataya sa iyo. Pinupuri ka, sinasamba ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat sa pagkakataon, Sister Jackie, kasama ang leadership ng COH Urban Mission sa pamumuno ng ating pastor, Pastor Ferdinand Bintura. Isang napakagandang pagkakataon at pribilehiyo na ibinigay sa atin upang tayo po ay patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sa umagang ito, pag-uusapan natin itong tinatawag paksa, na abiding in Christ, pananatili kay Kristo. Isang napakahalagang talakayin pag sinabi nating pananatili kay Kristo. At isang napakahalagang prinsipyo sa pananampalataya kapag tayo ay nanatili kay Kristo Jesus. Now, si Jesus ang tinaguriang the true vine, ang totoong, ano ba sa Tagalog ang vine? Mas madali sa English. The true vine. Siya po ang true vine at ang kanyang ama ang hardiner, ang tagapangalaga, sa true vine. We will take up our topic today in the book of John chapter 15 verses 1 to 17. Medyo mataas-taas to, medyo mahaba-haba to, but we will take up this carefully because may mga point dito na magandang pagnilay-nilayan sa buhay natin, sa ating paglilingkod. Okay? Basahin ko. Ako ang tunay na piyon ng ubas. Ang aking ama ang tagapangalaga. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi namumunga. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga
ng marami. Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako ay manatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamunga sa kanyang sarili malibang ito'y manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makapamunga malibang manatili kayo sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagawa ng anuman. Maliban ang sinuman ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sangan at ito ay matutuyo. Kanila itong tinitipon at itinatapon sa apoy at ito ay sinusunog. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito'y mangyayari sa inyo. Sa ganito maluwalhati ang aking Ama na kayo ay nagbunga ng sagana at kayo ay magiging alagad ko. Kung papaanong iniibig ako ng Ama, ay ganoon ko rin kayo iniibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig. 11. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay manatili sa inyo. Gayon din naman ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa at gaya ng pag-ibig ko sa inyo, wala nang hihigit pang pag-ibig kaysa rito, na ang isang tao ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay aking mga kaibigan kapag ginawa ninyo ang anumang inuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginawa ng kanyang Panginoon. Sa halip ay tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Hindi ninyo ako hinirang, ngunit ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo. Ang dahilan ay upang kayo ay humayo at mamunga at ang inyong bunga ay mananatili. At anuman ang inyong hingin sa aking Ama sa pamamagitan ko ay ibibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Ayan. No, pinagpala na ng Diyos ang kanyang salita sa umagang ito. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ulitin ko, iyong the true vine o the abiding in Christ. Abiding in Christ, which is Jesus, is a true vine. Now, sa umagang ito, tingnan natin kung ano ba ang kahulugan, ano ba ang ibig sabihin. Maraming pwede nating matutunan sa chapter na ito. Actually, all verses pwede nating mapagkunan ng magandang aral, but we will take up just few of them para naman ma-shorten yung time natin first, and secondly para ma-compress natin, no? But this is how the Lord impressed me. This is how the Lord reveals me about this passage, about this chapter of John chapter 15. Now, ang word na abide, because pag-usapan natin ngayon, abiding in Christ, ang word na abide sa English, ito ay to remain in the same place or position over a period of time. No, yun yung ibig sabihin ng
abide sa English. To remain in the same place or position over a period of time. In Greek word, ito po ay tinatawag na menu. Menu. Yan. Menu. O, na ang ibig sabihin ay to stay. Pananatili. In Hebrew word naman, ito ay tinatawag na yashab. Yashab. Na ang ibig sabihin ay to dwell. Okay? So, English, abide, to remain in the same place or position over a period of time. Menu is to stay. Yashab is to dwell. No, sa ating pananampalataya at pagdilingkod sa Panginoon, so, it is very important na nag-stay tayo, nananatili tayo sa puno ng ubas na ang ating Panginoong Hesus. Ang City of Hope way back then, 14 years ago, palaging na i-emphasize yung kwento na nagsisimula siya sa puno ng himbabao. Well, in my part, parang I feel jealous. You know? I feel jealous. Why? Because iniisip ko, what if during that very day nandoon ako? What if during that very moment nandun ako? Ano kaya ang klaseng paglago ko ngayon sa pananampalataya sa Panginoon? We are very blessed. Meron tayong leaders, meron tayong pastor na sobrang dedicated sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po para itaas ko ang pastor natin, ang mga leaders natin, kundi itaas ko ang Panginoon, ang Panginoong Hesus, dahil sila ang pastor natin, Pastor Ferdy Ventura, kasama ang kanyang may bahay si Ate Joy, kasama ang buong pamilya, nananatili sila ng buong katapatan doon sa puno ng ubas na ang Panginoong Hesukristo. I feel jealous. Why? Because I'm just more than, hindi pa ako nag-isang taon. Hindi pa ako nag-iisang taon sa City of Hope, but this is how I feel. This is how I understand. This is how I grow spiritually. Because God uses their lives not only for me, for you, and for all of us in the City of Hope. City of Hope Philippines, City of Hope International. Naabot na tayo sa Canada, soon maaabot tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Nananatili po ang City of Hope sa katawan ni Kristo, sa puno ng ubas na ang Panginoong Hesus. So, tingnan natin. Connected in Christ, isa ito sa mga pag-usapan, and I will leave it to our pastor. Dinaanan ko lang to kasi nga nabanggit ko kanina kung paano ang City of Hope nananatili sa pagiging connected kay Kristo. Na iiwan ko to na topic kasi I believe Pastor Ferdy has a meron siyang napakagandang topic sa bagay na to, itong connected in Christ. Iiwan ko to dito. Now, let's proceed. Tingnan natin. If we abide in Jesus, you will be fruitful. Ayan. Tingnan natin. You will be fruitful if you abide in Jesus. Hello? Isang napakahalagang bagay na para sa iyo at para sa akin na malaman natin
na maging mabunga pala tayo, magpuproduce pala tayo ng bunga kapag nananatili tayo kay Kristo. Ayan, tingnan natin in verse 5, chapter 15. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Medyo maliit lang yung yung writings ko, pero tingnan natin tong nakapula. Magbubunga ng sagana. You will be fruitful if you abide in Jesus. Kung nananatili ka kay Kristo, maging mabunga ka. No? You will bear much fruit in English term. Napakahalaga po na sa ating paglilingkod ay namumunga tayo. Napakahalaga po na sa ating pagpapatuloy, paglalim sa ating pananampalataya ay namumunga tayo. Napakahalaga po nun. And take note, huwag nating kalimutan. Yun ang identity ng City of Hope Urban Mission. Yun ang identity ng City of Hope Christian Church. Christian churches. Ang namumunga lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. I'm very blessed. Last Thursday, Pastor Ferdy preached about the membership matters. No? Napakahalaga nun kasi doon ko mas lalong naintindihan na wala palang ranking sa paglilingkod ng Panginoon. Wala palang ranking sa paglilingkod sa Diyos. Lahat pala tayo pantay-pantay dahil meron tayong kanya-kanyang layunin, kanya-kanyang gawain upang mamunga tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Napakagandang pakinggan. Tagalinis ka ng upuan, you are the best in the sight of God. Tagaayos ka ng upuan, you are the best in the sight of God. Tagawalis ka sa simbahan, you are the best in the sight of God. Preacher ka, evangelist ka, tagahayo ka, ginagamit ka ng Diyos sa pagpapagaling ng mga sakit, ginagamit ka ng Diyos para tumulong sa gawain sa simbahan, no? But we are the same. We are equal. We are equal in rank sa harapan ng Panginoon. I cannot be Brother Mark. Hindi ako pwedeng maging si Brother Mark. Ang hirap nun. I cannot be Pastor Ferdy. Hindi ako pwedeng maging si Pastor Ferdy. Mas lalong mahirap yun. I can be Ruel. Of who I am right now, but we are equal in the sight of God as long as hinahayaan mong gamitin ka ng Diyos at mamunga ka sa kaniyang kaharian. If we abide in Jesus, we will bear much fruit. Do not think about, ganito lang ako sa simbahan, ganito lang ako. Iba talaga yung mga pastor, iba talaga. No. We are the same, we are equal, and we are subject to this matter. Pastor kami, kinakailangan naming mananatili kay Kristo. Taga-suporta ka ng simbahan, kinakailangan mong manatili kay Kristo. Tagalinis ka ng simbahan, kinakailangan mong manatili kay Kristo para mamunga tayong lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Next, tingnan natin. Prayers will be answered if we abide in Jesus. Yung una,
You will be fruitful if you abide in Jesus. Kasunod, prayers will be answered if you abide in Jesus. Of course, nasa pananatili ka, nakakonnection ka sa Panginoon, nakakonnection ka kay Kristo, then your prayers will be answered. Huwag ka na lang magtaka na lahat ng dalangin mo tinutugon, sinasagot ng Diyos. Bakit? Nananatili ka kay Kristo. Dumidikit ka sa puno na daluyan ng pagpapala, na daluyan ng lahat ng kasagutan sa dalangin. Nananatili ka kay Kristo. Tingnan natin in verse 7. Kung kayo ay mananatili sa akin, at ang aking salita ay mananatili sa inyo, hingiin ninyo ang anumang inyong ibigin. Tingnan natin yung naka-red. At ito ay mangyayari sa inyo. So your prayers will be answered. Ang iyong mga dalangin ay sinasagot, masasagot, magkaroon ng katugunan kapag nananatili ka kay Kristo. Kapag nananatili ka sa pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ng lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay. Ang dami kasing hingi ng hingi lang, no? Sad to say, ang daming gusto lang humingi sa Panginoon, pero ayaw mananatili sa Diyos. Pag may marami ng pera, nakalimutan na ang Diyos. Pag may marami ng achievement, isinasantabi na ang Diyos. Sad to say, merong mga Kristiyanong ganon. No? Sumasamba lang, nanalangin lang kapag may kailangan. Pag nasagot na yung kailangan, nakalimutan ng Diyos. Pag naubos na yung provision ng Diyos, may problema na naman, balik na naman sa Diyos. Di naman siguro ATM machine ang Panginoon para gawin natin yan sa Kanya. No? Now, tingnan natin. Ang pananatili kasi kay Kristo, we abide in Jesus. Kung nananatili tayo kay Kristo, we will have the same favor from the Father doon sa kanyang anak na si Kristo bilang puno ng ubas. Mahirap naman kung ang isang puno ng mangga, ang sinisip-sip na nutrient ng sanga is ang nutrient ng avocado. Ang hirap nun. Mahirap naman ang puno ng mangga na ang sinisip-sip na nutrient ng sanga ay ang puno ng santol. No? So, ibig ko lang sabihin, if we abide in Jesus, kung paanong minahal ng Ama ang anak na si Jesus, ganun din ang pagmamahal ni Jesus doon sa atin, papunta sa atin. Bakit? Pariho pong nutrient ang dumadaloy dahil sa iisang puno, doon tayo nakadikit. Doon tayo nananatili. Amen? So sa umagang ito, this is a very good reminder of assurance. If we remain in Christ at mananatili tayo sa Kanya, maging sa Kanyang salita, makakahingi tayo ng kahit anong bagay. At ito po ay mangyayari sa atin. Now next, the Lord will be glorified if you abide in Jesus. No? Kung mananatili tayo kay Kristo, mapapurihan, maluwalhati ang Ama. In chapter 15 verse 8, tingnan natin ang verse 8. Sa ganito
maluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko. Maluwalhati ang Ama pala. Ngayon, ang Ama ay maluwalhati kapag nananatili tayo kay Kristo. Nananatili tayo kay Jesus. Maluwalhati, mapapurihan, maitaas ang pangalan ng Ama. Isa sa mga pinapangarap natin palagi na maitaas natin ng Diyos sa araw-araw, mapaglingkuran natin siya, maluwalhati natin ang kanyang pangalan. If we abide in Jesus, the Father will be glorified. Yun naman talaga ang gusto nating gawin sa pagsamba sa Panginoon, mga kapatid. Sa prayer natin, palagi nating sinasabi na luwalhatiin ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Naway maluwalhati ka sa mga bagay na aming ginagawa. Yun palagi ang prayer natin. But this is how it is. We just abide in Jesus. We just remain in Jesus. And in that way, we will glorify the Father. We will glorify the Lord sa ating buhay. Okay? Panghuli. In John chapter 15, verse 15, isa ito sa napakagandang katotohanan na makikita natin sa Biblia. Sa chapter na yan. You will be friend of Jesus if you abide in Him. Hindi kasi lahat naging kaibigan ng Diyos. Pwede kang maging kaibigan ng isang tao, pero hindi lahat ng benepisyo ng bilang kaibigan ay maibibigay niya sa iyo. Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ni Jesus dito. In verse 15, hindi ko na kayo tatawagin na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip ay tinawag ko kayong mga kaibigan, yung kulay pula, sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipapaalam ko sa inyo. Wow! Hindi ko na kayo tawagin na alipin. Meron ditong bago ang verse 15. Tingnan natin kung sa 14 para buo yung context natin. Ito ang sinasabi sa 14. Ito pinakamataas. Kayo ay aking mga kaibigan kapag ginawa ninyo ang aking anumang inuutos ko sa inyo. Verse 15, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip ay tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipapaalam ko sa inyo. Wow! Ganun pala kahalaga ang pananatili kay Kristo. Kapag nananatili ka kay Kristo, hindi ka na alipin. Ikaw po ay kaibigan ni Kristo. Ikaw po ay magkaroon ng ganitong klaseng pabor, ng ganitong klaseng pagkakataon para tawagin kang kaibigan ni Kristo. Now, how do you feel? Example, Roel Castillo. Ano kayang maramdaman ko pag sinabi ni Donald Trump sa Amerika, sa interview, one of his interview, sasabihin niya, shout out sa aking kaibigan sa Pilipinas, si Roel Castillo. Nagtagalog si Trump, no? Okay, Englishin natin.
Sabihin ni Trump, shout out to my friend in Philippines, named Roel Castillo, in Alabang, no? He is a very good guy. He is my friend. Ano kayo maramdaman ko nun? Baka papagawa ko ng tarpaulin ni Trump, no? Baka mag-live ako buong araw. Baka sa sobrang saya. Si Trump lang yon. Then how much more si Jesus? Wow! The Lord of all lords, the Lord of all lords, the King of all kings, the Savior of the universe calls you friend. Yeah, because you abide in Him. Because you abide in His presence. Because you abide in His love. Nananatili ka sa Kanya. Nananatili ka sa Kanyang pagmamahal. At nananatili ka sa Kanyang presensya. Kapatid, nai-imagine mo ba ang nai-imagine ko ngayon? I just think about how lucky am I? How blessed am I? Tinawag akong kaibigan ng Diyos. It's for us. That's for you. That's for me. He calls you friend if we abide in Him. I'm sorry. Napaka sarap lang sa pakiramdam na maunawaan mo, na naunawaan ko, na naunawaan natin na tayo ay hindi na alipin. Tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, iisang paksa, ngunit napakaraming pribilehiyo, napakaraming pagpapala ang ipinarating ng Diyos sa atin. Pag nanatili tayo kay Kristo, tayo ay mamumunga. Tayo ay mamumunga ng sagana. Pag nananatili tayo kay Kristo, lahat ng ating mga panalangin ay tutugunin. Lahat ng ating panalangin ay magkaroon ng katuparan. Pag nananatili tayo kay Kristo, niluluwalhati natin ang Kanyang Ama, ang Diyos sa langit. Tinataas natin ang Kanyang pagiging Diyos doon sa langit. At kapag nananatili tayo kay Kristo, hindi ka na alipin. Ikaw ay kaibigan na ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Lord God. Thank you at pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng pribilehiyo upang tawagin mong iyong kaibigan. Tulungan mo po kami, Lord God, na sa aming paglilingkod, patuloy kaming mananatili sa iyong pagmamahal. Patuloy kaming mananatili sa iyong pag-ibig, Lord God. Panginoong Hesus, hawakan mo ang aming mga kamay upang hindi kami makawala sa puno ng ubas. Hawakan mo ang aming buhay upang ang aming pananampalataya ay mas lalong lalalim at mas lalong makikita ang iyong kaluwalhatian. Father, continue to bless your people. And sa lahat ng narito ngayon, sa live na ito,
Pagpalain mo, O Diyos. Ingatan mo, Panginoon. At iangat mo ang antas ng aming pananampalataya. Iangat mo ang antas ng aming buhay. At iangat mo ang antas ng aming relasyon sa iyo. Pagpalain mo ang buong City of Hope, lalo na sa araw na ito, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa. Gamitin mo ang iyong salita upang kami ay magkaroon ng panibagong lakas, panibagong kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. Bless our leaders. Pastor Ferdinand Ventura kasama ang kanyang may bahay, ang buong pamilya, ang Champ Board, Lord God. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng katalinuhan sa kanilang paglilid sa amin, sa paglilingkod. Maging ingatan mo, Lord God, ang kanilang buhay. Ang mga simbahan, Lord, ng City of Hope, iangat mo, pagpalain mo, Lord God. City of Hope, Marikina, City of Hope, Canada, City of Hope, Banyadero, City of Hope Canlubang, City of Hope Sugoy, City of Hope Batangas City, City of Hope Lipa, City of Hope General Trias, maging ang RLCC, Lord God, sa Muntinlupa. Pagpalain mo, Panginoon. City of Hope Banlik, City of Hope, Panginoon, sa Santa Rosa, City of Hope, Lord, na bubuksan pa, Panginoon, para sa iyong gawain. At sa bagay hindi ko pa na-mention, pagpalain mo, Panginoon, sa hindi ko pa nabanggit na mga gawain ng City of Hope, pagpalain mo, Diyos. Ingatan mo, palaguin mo, at gamitin mo ang aming buhay para sa paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Magandang umaga sa lahat. Naway ang pagpapala ng Diyos sa ating pagsamba sa araw na ito ay patuloy sa ating buhay. In Jesus' name. Thank you.